kanyang paghanap po sa atin. So ngayon po, tayo po'y dadako sa salita ng Panginoon at sa pagkakataon pong ito ay buksan po natin sa aklat po ng Jeremiah. So, panibagong mensahe mula sa Panginoon, Jeremiah 29, verses 1 to 14 ang ating pong passage. So, ito po ay sa bahagi po ng mga propeta in the Old Testament. So, Jeremiah 29, 1 to 14. So, tingnan po natin at muli po nating basahin or babasahin po natin sa umaga po ito. So, kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa. Jeremiah 29, verses 1 to 14. These are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the surviving elders of the exiles and to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had taken into exile from Jerusalem to Babylon. This was after King Jeconiah and the queen mother, the eunuchs, the officials of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the metal workers had departed from Jerusalem. The letter was sent by the hand of Elasah, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon, to Nebuchadnezzar, king of Babylon. It said, Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you, and do not listen to the dreams that they dream. For it is a lie that they are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito. At muli po kami ay makakarinig ng iyong pong salita. At pagpalain niyo po, O Diyos, ang sandaling ito. Patuloy kami maging attentive sa inyong pong ipapahayag sa amin. Ang Santong Espiritu ang patuloy na mag-illumine sa amin sa katotohanan po ng iyong salita. At muli po ang iyong lingkod, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At gamitin niyo po lamang ako na tagapaghatid ng iyong salita. At ikaw po lamang ang maitaas sa mensaheng mapapakinggan namin sa umagang ito. O Diyos, purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, kita na po natin sa screen ano po yung ating pamagat, and that is keeping a hope-filled life elsewhere. So, pakatandaan po natin, mga minamahal, na ang pamumuhay na may pag-asa ho ay hindi ho lamang nakikita o dapat makita ng piling tao o ng piling komunidad. Since tayo ho ay tinawag po ng Diyos na humayo at maging mamalakaya. Ano ho? So, fishers of men. O, maging mamalakaya ho tayo ng tao. So, we should be aware
So dapat maging aware po tayo doon sa buhay na meron po tayo. Mahirap kasi yung naglilingkod ka sa Diyos pero nakikita sa'yo, hopeless ka pa rin. Ano? So meron pong, kumbaga, mapapansin ho yan sa atin. So even though tayo ay nagmi-minister, tayo ay nagsishare ng gospel, pero pag nakita ho tayo nung taong sinishare natin, pansin nila sa mata natin, parang hindi ka masaya. Parang hindi naman totoo yung sinasabi mo, may pag-asa ang buhay ng isang Kristiyano eh. Parang sa mata mo pa lang, hopeless ka eh. Yan. Kaya sabi po dito is, we should keep a hope-filled life. At hindi po ito napapaloob lamang sa isang lugar o limitado lamang sa isang komunidad. Kasi sabi nga, hindi ho natin alam ang future na naghihintay sa atin. Hindi ho natin alam na baka tawagin tayo ng Panginoon sa ibang lugar, either local or global, hindi natin alam. Pero kung halimbawa, hindi pa tayo preparado sa bahaging yon, ay paano po tayo magiging epektibo? Paano po tayo magiging ilaw at asin ng sanlibutan? So kung dito pa lang ay hindi na natin sineseryosong mabuti ang tawag po ng Panginoon sa atin. Kaya we should keep it. Kailangan mapanatili po natin yung kumbaga yung appearance po natin. Nakikita ho yan from the inside out. Nakikita ho yung buhay natin na masaya tayo, may pag-asa tayo sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya ito din po ang itinuro ng Panginoon sa mga Israelites. Nung sila ay pinatapon sa Babylonia. Ito ang background po ng Jeremiah 29. So nabasa po natin kanina ang verse 11. Madalas itong kino-quote at mini-memory verse po ng mga karamihan. But they misinterpret the text. At kanila po itong ilalapat sa kanilang personal na buhay regarding the goodness regarding the goodness of God. Although tama po naman, na talagang may plano po ang Panginoon para sa ating kabubuti. But this text doesn't mean na ito ay para lamang sa atin as a person. Kundi looking at the background, looking at the context, makikita ho natin na ito ay nakapaloob sa Israel. So doon po sa kanilang naging sitwasyon na dahil po sa hindi nila pakikinig sa mga warnings ng Panginoon na ipinadala ko sa kanila sa pamamagitan po ni Propeta Jeremiah, wala ho nakinig kahit isa. No one listened kay Jeremiah. At dumating na nga yung judgment, dumating na nga yung tinatawag na destruction o yung pagkawasak po ng Jerusalem. Although ito ay prior pa rin doon sa tinatawag nating pagkawasak. So kasi meron pong segments of deportation or exile na nangyari po noon. At ito po yung pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali. This is the second to the last segment nun pong captivity ng mga Israelites sa Babylonia. So, nagpadala po ng sulat si Jeremiah. Actually, ito po yung mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ni Jeremiah at ipinadala ko niya ito sa mga Israelito, sa mga Hudyo na nandun na po sa Babylonia at nasa ilalim na po na tinatawag nating Babylonian captivity because alam po ng Diyos ang nasa puso ng mga taong ito. Alam po ng Diyos kung ano po ang kumbaga damdamin at saloobin ng mga pinili niyang tao. We know that Israel is a chosen nation, piniling bayan ng Diyos. At kilala ho ng Diyos ang kanyang pinili. Kilala ho ng Diyos ang kanyang bayan. Alam ho niya ang kanilang mga sentimiento. Alam ho nila ang kanilang mga agam-agam. Alam ho nila ang kanilang kumbaga kabalisahan na baka dito na kami mamatay. So may mga pag-iisip na gano'n na itong mga nasa captivity na ito ay nawawala na sila ng pag-asa. Nawawala na sila ng pag-asa na baka doon na sila mamatay. Tuluyan na silang matalo ng kanilang worry. Na sila na isa-isang dayuhang bansa. Di ba? Pero hindi po ito ang nais na maging damdamin ng Panginoon or hindi ito ang nais ng Diyos na maging damdamin nila panghabang panahon. Kaya nagpadala ho siya ng sulat, okay? Pinadalhan po na niya sulat ang mga nasa exile, pinadalhan ho niya ng mensahe sa pamamagitan po ni Jeremiah, at ang sabi niya, ako'y may plano sa inyo. Hindi ang aking plano sa inyo, diyan na kayo mamatay. Sapagkat sa aking tipan, sa aking covenant, kayo'y magiging isang bansa. Kayo'y magiging isang bayan. Hindi kayo panghabang panahon magiging alipin. Hindi kayo panghabang panahon magiging captive ng Babylonia. Okay?
Nakita ho natin yan sa iba pang mga aklat ng mga propeta. Ano ho? Matapos ho na magbalik ang mga Israelites sa lupa na ipinangako ng Panginoon sa kanila, so nandun naman po yung judgment ng Diyos sa Babylonia. So nandun po yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng ito, wala po tayong dapat ibang panghawakan kundi ang katotohanan na ipinangako sa atin ng Diyos. Ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya situationally, sa buhay po natin, kung sakaling sa kalooban po ng Diyos tayo ay mapadpad sa ibang lugar, at ma-culture shock po tayo, ano ho ang ating gagawin? Kahit sa isang lokal na lugar, so ibang place dito po sa atin. So namulat po tayo sa buhay ng mga taong naroon. Namulat po tayo sa kanilang relihiyon. Namulat tayo sa kanilang mga practices o mga pamumuhay na ibang-iba ho sa ating nakamulatan. Ano po ang ating gagawin? Baka tayo ho ay matakot at bumalik muli sa ating pinanggalingan. So maaaring ito po ang maging hakbang po natin, kung hindi po tayo prepared na pumunta ho sa lugar na iyon. So let's say for mission, may tawagin po ang Panginoon sa atin for mission, mapadpad po tayo sa ibang bansa, ibang relihiyon, ibang lengguwahe. Di ba? So kung hindi tayo preparado, magbaback out po tayo at babalik sa ating pinanggalingan. Na hindi naman po itong kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Panginoon, tayo'y humayo at maghatid ng kanyang salita. Amen? Amen. So ito po mga kapatid, we should be aware sa magiging buhay po natin sa lugar na maaaring dalhin po tayo ng Panginoon. So, kahit let's say, ay, ako naman ay okay na din sa Candelaria. So dito na ako nagkaedad, o dito na ako nag-asawa, dito na ako nagkapamilya, nandito ang aking hanap buhay. So marami tayong dahilan para sabihin natin na siguro naman hindi na ako dadalhin ng Panginoon sa ibang lugar. So hindi natin alam. Although hindi naman lahat po sa atin magiging missionary, but we're called. Tayo po'y tinawag ng Panginoon upang humayo, kahit man lang dito sa lugar na ito. At sa paghayo po natin, malapit man o malayo, mapalokal man or global, kailangan dala-dala natin ang natatanging buhay na meron po tayo. Kailangan nababanaag po sa atin yung tinatawag nating pag-asa. Dalaho ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang ating pamagat is keeping a hope-filled life elsewhere. Okay? So, in our passage, the Jewish exiles in Babylon were disheartened for their situation. They were sent to a foreign country and were not sure kung ano pong susunod na mangyayari sa kanila in the next 70 years. But God reminded them of His promise of hope in the future. That is in verse 11. I have a plan for you, for your welfare, to give you a future and a hope, not to harm you, but to give you a future and a hope. Ito ang aking plano sa inyo bilang bayan, sapagkat meron akong tipan sa inyo. Meron akong pangako sa inyo. Alam niyo po, ang covenant ng Diyos, although may two parties involved, it is a one-sided in a way sa part po ng Panginoon, na kung saan sa ho ang nangako, sa ho ang magsasabing, ako, I will. Okay? Yun po ang covenant ng Diyos. Iingatan kita, gagabayan kita, di ba? Pagpapalain kita, kagaya ng kanyang pangako kay Abraham, sa kabila ng kanyang katandaan, siya'y nagkaroon pa rin ng anak. At the age of 100, and Sarah was 90, pinagkalooban sila ng anak sa katauhan po ni Isaac na siyang magiging generation, susunod na henerasyon po ng mga Israelita. So, tingnan po natin mabuti mga kapatid. So, in this passage, our objective, number one is to keep our missional lifestyle in any place we may come to. So, yung ating pamumuhay missional. So, kasi alam niyo po, hindi ho lahat ay may tawag for mission. Maaaring tayo ho ay talagang dito lamang sa locality na ito. Pero hindi ibig sabihin, huwag tayong magkaroon ng missional na pamumuhay.
Ano po? We are called to have the missional lifestyle. So kapag sinabi nating missional lifestyle, yung pamumuhay ng pagiging isang misyonaryo o pagiging isang missionary na pinatutunayan natin sa ating buhay yung ating binabahagi, yung ating itinuturo. Yun po yung tinatawag nating missional lifestyle. And number two, to keep our focus on the promises of God that gives us hope. Sapagkat, halimbawa, kung sakaling tayo hong tinawag ng Panginoon na nasa iba yung dagat o nasa ibang lugar na hindi natin pamilyar, hindi natin alam ang kanilang lengguwahe, hindi naman po pwedeng nandun ho tayo na hindi tayo handa. Di ba? Kailangan meron ho tayong, kumbaga, familiarity. Meron na tayong kahandaan para ho pumunta sa lugar na iyon. At kapag tayo ho'y nandoon na, patuloy nating dala-dala. Patuloy ho nating, kumbaga, hawak-hawak ang pag-asa natin sa Diyos. Ano ho? Which is ang kanyang mga pangako. So, what are the key elements of keeping a hope-filled life elsewhere? Whether local or global. So, ano ba yung mga elementong makikita ho natin sa pagpapanatili natin ng buhay na puno ng pag-asa saan man tayo mapunta? Kasi nga, sa case ng Israel, wala na sila doon sa Promised Land. They were sent to Babylon. So, nasa isang dayuhang bansa na sila. Hindi nila kilala kung sino ang, kumbaga, kung ano yung magiging ugali ng kanilang kapitbahay doon. Okay? Yung community na nandun kung saan sila naroon, yung danger na po pwedeng mangyari sa kanila. So, talagang hindi nila maiwasan mag-overthink na baka mamaya bigla silang pasukin, bigla silang patayin, kasi ibang lahi sila. So, nandun yung mga isipin nila. Nandun yung kanilang pag-aalala sa kanilang sitwasyon doon. Pero nandito ang salita ng Diyos para ipabatid sa kanila na hindi sila pababayaan. And likewise, ito din po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nandito ang salita ng Diyos para ipabatid sa atin na tayo ay nasa ilalim ng kanyang pag-iingat. Ano po? We are secured, safe and secure sa kamay ho ng Panginoon. Amen? Amen. Mga kapatid. Kaya, sabi dito, saan man tayo dalhin ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita, tupadin ang kanyang atas ng pagmimisyon sakaling may tawag po tayo, o doon sa mga hindi naman tinawag para magmisyon sa ibang lugar, makapamuhay tayo katulad ng pamumuhay na design sa isang misyonary. Sabi dito, ano po ang mga key elements na makikita ho natin? So we have first, number 1, in verses 5 and 6, ano po ang unang sinabi ng Panginoon? So, sulat po ni Jeremiah sa mga nasa exile. Sabi dito, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Ano po sabi in verse 5? Magtayo kayo ng mga bahay, o build houses, and live in them. Plant gardens, and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons, and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters, multiply there, and do not decrease. Kasi, may mga Israelites na nandoon na ang kanilang expectation ay baka hindi naman tapusin ng Diyos yung 70 years. Baka sa sandaling panahon lang sila doon. Para bang hindi sila nagkaroon ng long-term mindset na magtatagal sila sa lugar na iyon. Ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya first, by having a long-term mindset in our place. So magkaroon tayo ng kaisipan na kung halimbawa dito tayo dinala ng Panginoon o katulad natin na nandito ho tayo sa lugar na ito, nasa Candelaria ho tayo for how many years, decades, o kung nasa Sariaya ho tayo ng ilang taon at dekada, may plano po ang Panginoon sa atin. At ang plano ho ng Panginoon, sabi nga, is magstay ho tayo. Ano ho? Magtayo ka ng bahay, and then magkaroon ka ng kabuhayan, kasi build, plant, and build a family. Bumuo ka ng pamilya sa lugar na yan. So yun po yung instruction ng Panginoon sa kanila. Kahit sila ho ay nasa dayuhang lugar. So it doesn't mean na ang blessing po ng Panginoon sa atin, ito yung lesson
Hindi na po ang blessing po ng Panginoon sa atin ay limitado ho kung saan daw tayo nandoon, which is our comfort zone. Mas mararamdaman po natin ang pagpapala ng Diyos kung dalhin tayo sa malayong lugar na kung saan may plano po ang Panginoon, kaya ho tayo nandoon. Okay? Halimbawa, sagutin ng Panginoon ang ating panalangin na makarating tayo sa Europe. So, what is your purpose? Para makarating ka sa Europa. Ma-amazed ka lang doon sa landscape na meron doon? Mamasyal? Ma-amazed ka lang doon sa climate? Sarap dito. Yun lang ba talaga ang purpose? Paano kung halimbawa, maulit yung nangyari in 2020? So, let's say, nag-pandemic. So, naano ka doon na hindi ka na makaalis doon. So, ang ina-anticipate mo, for 2 weeks ka lang doon, tapos nagkaroon ng matinding problema. So, nagka-lockdown, for example. Yung 2 weeks mo, naging 1 taon. So, anong gagawin mo doon sa 1 taon na yun? Tutunganga ka lang. Tinawag ka ng Panginoon, tapos tutunganga ka lang, nakalumbaba ka lang. Hihintayin mong matapos ang pandemya. Hihintayin mong matapos ang problema. Para kang si Juan Tamad. Naghihintay na pumatak ang bunga sa kanyang bunganga. So, hindi po ganun ang design sa atin. Ibig sabihin, hindi natin in-anticipate ang plano po ng Panginoon kung halimbawa dalhin tayo sa ibang lugar. Pag nagka-aberya, halimbawa, anong gagawin natin? So, sabi dito, having a long-term mindset that involves quality. And that quality is endurance. So, yung sinasabi po dito, na magtayo kayo ng mga bahay, tirahan ninyo, okay? Magtanim kayo para sa inyong kakainin sa araw-araw. Diyan na kayo bumuo ng pamilya. So, which means to settle down doon sa lugar na inyong kinaroroonan. Di ba? So, para turuan sila na mamuhay sa isang dayuhang lugar na sila'y magiging kapaki-pakinabang. At makikilala pa rin sila bilang bayan ng Diyos. Yun po yung makikita ho natin, mga kapatid. Hindi yung basta lang yung parang sausaw patis mo tayo. Sausaw patis tayo sa isang lugar na wala namang naging pakinabang sa atin ang Panginoon. Nakinabang ang ating mga mata, nakinabang ang ating laman, pero yung ating tawag sa Panginoon, wala tayong naiambag. Wala ho tayong naging contribution. Di ba? Kahit halimbawa, ang purpose lang natin, travel, tour. Ano pag may na-encounter ho tayo doong, sabi nga, matinding may depression. Ano gagawin natin? Mag-stick lang tayo doon sa purpose natin, na tour lang. Hindi ba? So, having a long-term mindset, it is allowed by God for the Jewish exiles to stay in Babylon, still to experience His grace. So, hindi sila ipinadala doon o ipinatapon doon in a way na para hindi na sila pagpapalain. Wala na silang kakainin, hindi na sila mabubuhay, malayong-malayo sa kanilang place of comfort, ayon sa kanilang iniisip. So, hindi ito ang layunin ng Panginoon sa atin. Kahit saan po tayo dali ng Diyos, mararanasan pa rin po natin ang kanyang pagpapala. At sa pag-experience natin ng kanyang pagpapala, tayo ho'y makikilala bilang taong may pag-asa. Amen? Mga kapatid. So, hindi tamang kaisipan, na siguro dito na lang ako sa Candelaria. Hindi natin alam sa pagsunod natin sa Panginoon. Ngayon, nag-umpisa na tayo labas-labas. Share ho tayo ng Word of God. So, lalabas ho tayo ng Candelaria. Hindi ba? Lalabas ho tayo ng Quezon. Dalhin ho tayo sa ibang probinsya naman. O di kaya sa Kabikulan. O di kaya sa Bulacan. Kahit, sabi nga, one time, nakakating na tayo doon. Pangasinan. Hindi natin alam. Cavite. Borongan. Hindi natin alam. So, hindi natin alam ang direksyon po ng Panginoon. Kung saan ho tayo dadalhin. But still,
Hindi ho limitado ang lugar kung saan po tayo makapamumuhay with a hope-filled life. Okay? So, in spite of their captivity and relocation, they are reminded by God to live normally and take all the steps in living as colonists, planning to be there for a long time, that is 70 years, instead of expecting a quick return and being paralyzed by stress. So, yun po ang ayon ng Panginoon sa kanyang mga minamahal. Ano po? Tinatawag nating people of God. Na dahil sa stress ninyo, hindi nyo na nagawan, dapat yung gawin. Binigyan nyo na ng time ang stress. Pero ang tawag sa inyo ng Diyos para maging asin at ilaw ay hindi niyo binigyan ng time. Di ba? Kaya, that involves quality. Kagaya po na sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. So, hindi ho sila pinadala doon para panging apihin, mahirapan. Okay? Maaaring mahirap ang sitwasyon nila, wala sila sa comfort zone nila, pero nandun pa rin ang pagpapala ng Diyos. Hindi sila pababayaan. Sa 70 taon, sabi nga, after 70 years, pagkatapos ho ng 70 taon, sila'y makababalik muli sa lugar na kanilang pinagmulan. Ang lugar na ipinangako ng Panginoon. Okay? It would take years or even decades. The foreign community where we live in, or we might live in, may not listen to us or discriminate us. But living a hope-filled life might be used by the Lord for them to come to Christ. Hindi natin alam, mga kapatid. So, yung mga may plano ho dito na pumunta sa abroad, ano purpose natin? Trabaho? Hindi naman masama yan. Kung kalooban ng Diyos na makarating tayo doon dahil sa trabaho, hindi lang po yun ang plano ng Panginoon sa atin. Meron po tayong mission. At doon sa mission ho na yon, tayo ho ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Hindi tayo magiging compromised. Niyakap na natin yung kultura na meron doon. Niyakap na natin yung lifestyle na meron doon. Hindi po. Hindi tayo dadalhin ng Diyos kung ganun ang ating intensyon. Kung gusto ko talaga nating makarating sa ibang lugar, kailangan handa ho tayo. Handa ho tayo na doon sa pupuntahan natin, gagamitin ako ng Panginoon dito. Magiging asin at ilaw ako sa lugar na ito. Di ba? Kaya, let your light so shine, Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ang gusto mo lang ba makakita ng mabuting gawa, bunga ng iyong kaligtasan ay mga piling tao lamang? Siyempre, yung mga tao nasa ibang lugar din, kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Kahit man sila yung mga blonde, kahit man sila yung mga dark na tao. So, I'm not a racist person, to speak that kind of term. Just to, kumbaga, sabihin natin, iba-ibang tao. Hindi, iba-ibang klase ng tao. Sila man ho ay ibang lahi, ibang kulay, ibang kultura, ibang lengguwahe. Tayo ay maging ilaw ng Panginoong Hesus. Tayo ay maging liwanag ng Panginoon. Kahit saan man ho tayo mapadpad. And not only quality, but quantity. So ano pong sinasabi doon sa verse 6? Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters, multiply there and do not decrease. So, sa part po ng Israel, bukod sa sila ho ay sinabihan ng Diyos, gumawa na kayo ng bahay dyan, maghanap buhay kayo dyan, magtanim kayo para sa inyong makakain, dyan na rin kayo bumuo ng pamilya. Sabi ng Panginoon, multiply and do not decrease. Magparami kayo dyan. Kagaya ng plano ng Panginoon sa Israel. Na ang pangako niya kay Abraham, siya ay magiging ama ng maraming bansa. So, ibig sabihin, continuation pa rin nung
fulfillment ng plano ng Panginoon o ng covenant ng Panginoon ng lahi ni Abraham ay magiging isang bansa. Di ba? So, it involves quantity. So, not only endurance, yung quality, but also quantity. That is an exponential increase in number. So, meron po nagpa-practice niya ng ibang relihiyon, actually. Pag sila ay pumupunta sa mga bansa, nagpaparami talaga sila. Ano ho? Nakakalungkot lang, nag-aasawa sila ng higit isa. Polygamy. Kaya talaga mabilis silang dumami. Dito pa lang sa atin, ang dami na. Di ba? Pero sa mga lingkod po ng Diyos, ito rin po ang design. Ano ho? Not in a way na kailangan mag-asawa ka din ng madami. Okay? But stick po tayo doon sa biblical. Monogamy. Ano po? At magparami. Magkaroon ng mga supling. At ang mga supling na ito ay ating huhubugin din sa katuruan ng Panginoon. Sa lugar na iyon, kahit iba ang kultura. Hindi yung halimbawa, na galing po tayo sa lugar na ito, nahubog po tayo sa katotohanan, pagdating sa ibang lugar, ano nangyayari sa ating pamilya? Naging rebellious na and liberated ang ating mga anak. Napabayaan na natin. Nakakalungkot man, ito ho ay nangyayari po. Diba? Kung ang plano natin, lumipad ng papuntang ibang bansa, makapabuhay doon ng maganda, di kalidad, kasi libre lahat. Libre ang pag-aaral, libre ang gamot, libre ang pagpapa-ospital, libre ang opera. Di ba? So, sabi mo dito is, it involves quantity. Consistent with God's order to be fruitful and multiply, Jewish exiles in Babylon were ordered likewise even though they were foreigners. But still, the purpose of their increase is to be a testimony of God's faithfulness. Hindi ang kanilang pagpaparami is just to outnumber the Babylonians. Para mahigitan nila yung bilang ng mga Babylonian. Kagaya ng nangyari halos doon po sa Egypt. Ano po? Halos mas marami na po ang mga Israelites. Hindi lang po yun ang purpose. Kundi sabi dito, sila'y maging testimonya ng kabutihan ng Diyos o ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Somehow, kahit sila ho ay nasa Babylonia, makapagbahagi sila doon sa mga taong naroon na ang aming Diyos, kahit kami narito, hindi kami pinababayaan. Kasama namin siya. Sapagkat siya'y nangako sa amin na kami magiging isang bayan. Kaya ito, kita niyo? Okay? So yun po yung nais ho ng Panginoon. Ano ho? Na saan man ho tayo dalhin? Elsewhere, sabi nga, kahit saan ho tayo dalhin, saan ho tayo mapadpad? Patuloy at patuloy po nating maibahagi ang pag-asa na meron po tayo. A hope-filled life. Kaya, for our application, a hope-filled life has no specific city or country to live with. Ano? Wala na tayo doon sa mentalidad na ay hanggang dito lang ako sa Candelaria, hanggang dito lang ako sa Barangay Masalukot. Ano? O sa Sitio Dita. Hindi ka takot. Sabi nga, lumiban ka man lang ng kabilang sitio, Sitio Tangke. Pumunta ka doon. O Sitio Talaga. Ano? O sa Malabanban, ano ho? Alam mo lang ang lugar ay sa may Enderga. Hindi mo lang pumunta ng Sitio Alcantara. O Sitio Pabumbong. Di ba? It has no specific country or city to live with. Ano po? Because a changed life in Christ is purposed to be seen elsewhere. Ang binagong buhay kay Kristo ay it is purposed by God. It is intended by God to be seen elsewhere. Kaya nga, ang sakop ng mission, the scope of our mission is to the ends of the earth, to the uttermost parts
of the earth. Okay? Yun po yung talagang plano ho ng Panginoon. Ano po? Kaya, let us endure and multiply. So, this multiplication is not only physical, but is spiritual. Spiritual multiplication, and that is discipleship. Magparami ho tayo. Sabi nga, Pastor, lit naman ng ating bahay Panaban, magpaparami pa tayo. Ay, hindi tayo totoong iglesia ng Panginoon kasi ang purpose ng Panginoon talaga sa atin is to multiply. Mula pa lang sa creation, multiply. Sa Great Commission, multiply. Hindi ho addition, lalo na hindi subtraction. At lalo na rin hindi division. Multiplication. Yan ang mathematics ng Panginoong Hesus sa atin. Ano ho? Mag-multiply, and sa multiplication, ituro natin yung tinatawag na endurance. Sa po pwedeng ma-experience po natin sa mundo, sa dayuhang lugar na ito, kasi hindi naman talaga tayo taga rito. Tayo ho ay citizen na ng Panginoon o ng langit. Amen po ba? Amen. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 20, di ba? And we eagerly wait sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan ang ating mentalidad ngayon. Hindi na tayo taga rito. Kaya mga kapatid, kung saan ang hangganan lang ho ng ating kaisipan ay nakapaloob lang ho tayo sa isang lugar o sa isang bayan o sa isang barangay. Ano ho? Ang liwanag ni Kristo ay hindi limitado. Ang katotohanan ho ay hindi ho pigil na maihatid po ito sa maraming lugar. Saan man tayo mapadpad. Saan man tayo dalhin ng ministeryo. Kaya, again, sabi diyan, let us keep a hope-filled life not only here, but also there and everywhere. This is our first point, mga kapatid. Ano po? So, by having a long-term mindset in our place. But hindi natin pwedeng sabihin, dito na lang talaga. Ito lang talaga yung place natin. In the future, biyaya po ng Diyos, baka dalhin tayo sa ibang lugar naman. At sa pagdala ho ng Diyos sa atin sa lugar na iyon, maging long-term ho ang ating mindset. Sa lugar na ito, huhubugin tayo ng Panginoon. Sa lugar na ito, madadagdagan ho ang mga disipulo ng Panginoon. Yun po ang maging purpose ho natin. Amen? Amen. So that is number 1, by having a long-term mindset in our place. And next Sunday, by God's grace po, ang atin naman pong matutunghayan ay ang ikalawa at ikatlo nating punto, and that is by interceding through prayer for our place and by sending them the promises of God. Tayo po'y madalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa maluwalhating katotohanan ito. Panawagan po ninyo sa amin, hindi kami maging limited sa amin pong lugar na pagdadalhan po ng iyong pong salita. At kung saan makita po ang aming pamumuhay ng may pag-asa. Sapagkat sa iyong pong plano, hindi namin alam, baka dalhin niyo po kami sa ibang lugar, hindi para maging compromised sa aming pananampalataya, kundi upang maging asin at ilaw po ninyo sa lugar na iyon. Kaya tulungan niyo po kami na mai-apply po namin ang katotohanan ito sa amin po mga buhay. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan